97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na marunong maghintay ay madalas raw na palaging may masayang katapusan. Pero sa totoong kwento ng buhay, hindi lahat ng magkarelasyon ay nagkakaroon ng panghabang buhay na pagsasama. Ikaw kapuso, ano ang pinakamasayang alaala ang meron ka kasama ang taong mahal mo? Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa edad, estado ng buhay, itsura ng tao o kung ano paman. Dahil kapag tumibok ang puso mo ay magiging bulag at bingi ka na rin sa sinasabi at ipinapakita ng ibang tao. Hindi naman kasi lahat ay pwede tayong maintindihan at sa lipunan na mapanghusga. Kung nasaan man tayo ngayon, para maging masaya tayo ay kailangan nating maging matatag sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang sulat na ating babasahin para sa Sabado na ito ay pinadala ng ating kabarangay na si Manuel. Isang lalaki na nagmahal at maagang nabiyudo, kaya ibinuhos na lamang ang kanyang oras sa trabaho para makalimutan ang matinding kalungkutan. Ang hindi niya alam, nakatakda niyang makilala ang isang babae na muling magpapatibok ng kanyang puso. Si Clara, isang dalaga na ang edad ay halos kalahati lamang ng sa kanya. At dahil sa agwat ng edad nila, marami silang negatibong bagay mula sa ibang tao. Maraming pagsubok ang darating upang subukin ang katatagan ng kanilang pagmamahalan. Gusto mo na bang makilala si Manuel at ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng dahilan para maging masaya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagmahal ka na rin ng taong malayo ang agwat ng edad mula sa iyo? Ipinaglaban mo rin ba ang pagmamahal mo kahit na ayaw sa iyo ng mga taong nakapaligid sa kanya? O binitawan mo na lamang siya at pinalaya para hindi na kayo mahirapan? Si Manuel kaya, naging masaya kaya siya sa desisyon na pinili niya para sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Manuel, 45 years old at nagtatrabaho sa isang bangko dito sa Pasig. Sa totoo lang ay nahihirapan akong simulan tong sulat ko dahil hindi ako marunong maglabas ng nararamdaman ko sa paggawa ng isang liham. Kaya sana ay maiparating ko pa rin ang mensahe ng kwento ko sa sulat na ginawa ko ngayon. Papadudot, minsan talaga ay hindi ko maintindihan ang buhay ng tao, kung bakit kailangan pa nating maranasan na maging sobrang saya. Kung sa bandang huli, masasaktan lang din naman tayo ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong darating sa buhay natin na magbibigay kulay sa mundo natin pero panandalian lang din pala. At kung bakit kailangan na maranasan natin ang masaktan ng paulit-ulit kahit ang gusto lang naman natin ay maging masaya kasama ang ating minamahal. Papadudot, may 10 taon na kaming magkarelasyon ni Bianca nang mag-decide kaming magpakasal. At isa yon sa mga pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Pero ang saya na yon ay pansamantala lang pala. Dahil 1 buwan pagkatapos naming ikasal, naaksidente ang asawa ko. Meron silang pinuntahan na outreach program ng mga kasamahan niyang teacher sa isang probinsya. At sa kasamaang palad ay lumubog ang bangka na sinasakyan nila at kasama siya sa mga nasawi.
Sobrang sakit noon para sa akin at akala ko ay hindi na ako makakausad pa. Pero pinilit kong magpakatatag hanggang sa masanay na akong umikot ng oras ko sa trabaho at pagdalaw sa puntod ni Bianca sa maraming taon, Papa Dudut. Mahal, malinis na tong puntod mo. Bagong pintura na rin saka may mga dala akong bulaklak para sa'yo. Pinili ko talaga yung paborito mong bulaklak na Morning Glory. Ang bango talaga ng mga to. Kaya hindi nakapagtataka na ito ang paborito mo eh. Namiss ko tuloy makita mo ang ngiti mo habang inaamoy ang mga bulaklak na to. Ay, sobrang miss na talaga kita. Alam ko naman na masaya ka na dyan kaya pinipigilan ko sarili ko na malungkot. Sorry 15 years na pero hanggang ngayon naiiyak pa rin ako. Huwag ka mag-alala, ngayon lang ulit ito kasi birthday mo. Happy birthday mahal. Mahal na mahal kita. Daddy, bakit iniwan niyo pa ako? Ayusin ko na nga itong mga ginamit ko na pintura para mailagay ko na sa kotse. Sobrang miss ko na po kayo. Huh? Multo ba'y naririnig ko na yun? Umiiyak talaga. Daddy, dalawin niyo naman po ako. Kahit sa panaginip lang. Gusto ko na Mukhang hindi multo yung naririnig ko Para may umiiyak talaga na malapit dito. Gusto ko na po ulit kayo mayaman. Saan ba nanggagaling yun? Please, Daddy. Dalawin niyo na po ako. Ayun! Nasa kabilang side pala kaya hindi ko agad nakita. Lapitan ko na nga't nakakaawa naman. Daddy, miss ko na po kayo. Magpakita na po kayo sa akin. Yakapin niyo po ulit ako. Miss, ito ang panyo oh. Mukhang kailangan mo nito. Daddy? Naku, hindi ako ang daddy mo. Buhay pa ako at hindi ako multo. Hala, sir. Pasensya na po kayo ha. Akala ko po kasi Akala mo multo ko? Oo, kasi magkasing katawan po kayo ng daddy ko at ganyan din po siya manamit. Sabi na eh. Kaya pala bigla mo akong tinawag na daddy. Pero yun nga, hindi ako multo. Buhay na buhay pa ako at may dinalaw lang din ako dito sa sementeryo. Kunin mo na itong panyo. Ipunas mo sa pisngi mo. Basang-basa ng luha eh. Okay lang ba kung uupo ako dito malapit sa'yo? Oo, okay lang. Salamat dito sa panyo ha. Tsaka, pasensya na talaga ako na pagkamalan ko kayong daddy ko kanina. Ayos lang. Malapit na rin kasi lumubog ang araw kaya medyo dumidilim na. Baka nga mamaya may totoo ng multo magpakita dito. At kung may magpapakita man sa akin ng multo dito, sana si daddy na talaga yon kasi sobrang miss na miss ko na po talaga siya. Alam mo, parehas tayo dati nang hinihiling sa tuwing dadalaw ako dito sa sementeryo. Hinihiling ko rin na sana makita ko multo ng asawa ko. Siya ba ang dahilan kung bakit nandito kayo? Oo, doon yung puntod niya sa kabilang side kaya hindi kagad kita nakita. Ang sabi niyo kanina, hinihiling niyo dati na makita ang multo ng asawa niyo. Ngayon po ba hindi na? Oo, hindi na. Kasi alam ko na nasa tahimik na lugar na siya. Alam mo kasi, kapag may mahal tayo sa buhay na pumanaw na at hindi natin matanggap na wala na sila, mahihirapan sila makatawid papunta sa langit. Kaya kahit gaano kahirap, kailangan natin tanggapin na wala na sila at hindi na natin makakasama kahit kailan. Yun naman po talaga ang ginagawa ko, kaya lang ang hirap po kasi kahit halos 1 taon nang patay si daddy, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na umiyak sa tuwing mamimiss ko siya. Okay lang ang umiyak. Walang problema doon dahil parte yun ng pag-move on natin. Pero sana, huwag mo masyadong ipunin lahat ng bigat sa dibdib mo. Ang isipin mo na lang, kung nasan man ang daddy mo ngayon, hindi niya gugustuhin na makitang umiiyak at nasasaktan ka ng dahil sa kanya. Tama ka.
Ayaw talaga ni Daddy na umiiyak ako. Sige, simula ngayon, susubukan ko na ulit na tanggapin sa puso ko na wala na siya. Salamat pala sa mga payo niyo ha, sir. Manuel ang pangalan ko. O pwede mo rin akong tawagin na Tito Manuel. Mas gusto ko yung Manuel na lang, kung okay lang. Kasi kahit napagkamalan kitang daddy ko, mukha namang hindi hamak na mas bata ka sa kanya. Ayos lang naman na Manuel lang ang itawag mo sa akin. Ikaw ang bahala, Miss... Clara. Clara naman ang pangalan ko. Papadudod sa umpisa pa lamang ng pag-uusap namin ni Clara ay naging magaan na ang loob ko sa kanya. Siguro kasi ay nararamdaman ko na pareho kaming nangungulila sa taong mahal namin. Pareho kaming hindi handa nang mawala ang pinakamamahal namin sa buhay. Kaya pareho din naming nadamayan ang isa't isa. Marami pa kaming napagkwentuhan na mga iba't ibang bagay noon hanggang sa hindi na namin namalayan na inabot na pala kami ng gabi sa sementeryo. Hindi yon ang naging huling pagkikita namin ni Clara, Papa Dudut. Ilang beses pa kaming nagkasabay sa pagdalaw sa puntod ng mahal namin. Kaya ang ending, madalas kaming dalawa ang nagkwekwentuhan at nagpapalitan ng mga alaala kasama ang asawa ko at ang daddy niya. Hanggang sa maging close na nga kami sa isa't isa at magkapalitan ng cellphone number. Naging magka-text din kami at magkatawagan. At nang sumunod pang mga araw ay napagkasunduan naming magkita at lumabas para mag-enjoy at makalimutan ang lungkot na nararamdaman namin, Papa Dudut. Oy Manuel! Doon naman tayo maglaro sa may arcade. Dali! Teka lang. Medyo napagod kasi ako dun sa basketball at air hockey na nilaro natin kanina. Grabe! Ang bilis mo namang mapagod. Paano? Sunod-sunod yung laro natin. Bawat madaanan natin, gusto mong subukan yung game. Ganun talaga. Minsan lang ako makapunta dito, no? Kaya sinusulit ko na. Okay lang ba kung magpahinga muna tayo sandali bago maglaro ulit? Pahinga ka agad. Hindi pa nga natin nalilibot tong lugar eh. Ang dami pang games na pwedeng kaadikan dito. Kahit 15 minutes na pahinga, tapos game na ulit. 15 minutes lang ha, promise? Oo, promise. Sige na nga. Tara, upo na tayo sa bandaron. Ay, nakaupo rin sa wakas. Grabe ka. Parang 2 oras naman tayong nakatayo kung makapagbuntong hininga ka dyan. Ikaw nga mas hinihingal dyan eh. Eto, may bote ako ng tubig dito. Mas mukha ka pang pagod kesa sa akin eh. Hindi naman ako pagod. Mabilis lang talaga akong hingalin. Pero sige, iinom muna ako ng tubig. Buti na lang, medyo malamig pa tong tubig mo. Matanong ko lang, Manuel, ano bang madalas na pinagkakaabalahan mo? Magtrabaho saka mag-overtime. Sira! Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo para naman malibang ang sarili mo? Siguro kumain saka matulog. Seryoso ka? Yun lang talaga? Oo, yun lang. Wala naman kasi ako ibang ginagawa kundi ang magtrabaho, bisitahin ang puntod ng asawa ko, pumunta sa gym, saka umuwi sa bahay para kumain, maligo at matulog. Ganun lang madalas ang routine ng buhay ko. Siguro, isa yun sa mga reason kung bakit pinagtagpo tayong dalawa. Anong ibig mo sabihin? Feeling ko lang ha, nakatadhana talaga na magkita tayo para magawa ko ulit yung mga ganitong activity na ginagawa namin ni Daddy. Tsaka para hindi ka na rin masyadong malungkot at maging workaholic. Kita mo nga napilit kitang samahan ako dito sa mall at maglaro. Ang lungkot kasi ng boses mo kanina nung tinawagan mo ako. Kaya paano ba naman kita matatanggihan? Ibig sabihin, napilitan ka lang pala na samahan ako ngayon. Hindi no. Gusto ko rin talagang umalis ng bahay ngayon. Hindi ko nga lang alam kung saan ako pupunta. Kaya ang ganda talaga ng timing ng pagyaya mo sa akin dito.
Pero yung totoo, nag-enjoy ka ba o napagod ka lang? Pareho. Pero mas lamang yung enjoyment kaysa sa pagod. Sobra ako nag-enjoy. Ang lakas palang maka-feeling bagets ng lugar na to. Bagets ka pa rin naman talaga, Manuel. Mukhang hindi nagkakala yung edad nating dalawa eh. Huwag mo na akong utuin. 42 na ako at 21 ka pa lang. Kaya paano magiging mukhang magkalapit ang edad natin? Hindi naman panguuto yun, ano ka ba? Totoo yung sinabi ko. Kaya nga ayokong tawagin kang tito o kuya eh. Kasi hindi rin naman tayo magkamag-anak. Tsaka mas gusto talaga kitang tawagin sa first name mo. Para mas ramdam ko na close na talaga tayong dalawa. Ang dami mong sinabi. Halika na nga. Bumili muna tayo ng ice cream bago tayo maglaro ulit. Papadudod, sa totoo lang, namiss ko rin talaga ang lumabas-labas ng bahay para mag-enjoy. Mula kasi nang mawala ang asawa kong si Bianca ay hindi ko na yon ginawa pa. Kahit pa nga pinipilit ako ng mga kaibigan at katrabaho ko noon na sumama sa pag-gimik nila ay hindi talaga ako sumasama. Kaya rin siguro hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makakilala ng bagong babae na magpapasaya sa akin, Papadudot. Pero hindi na rin naman ako naghanap pa ng papalit kay Bianca sa puso ko. Sapat na yung alam ko na siya ang nag-iisang laman nito. Kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na makulong sa malungkot na mundo ko. Hinayaan ko na lamang na masanay ako na mag-isa. Walang kasama at walang babaeng nagpapangiti sa akin. Inasahan ko na magiging ganon ang routine ng buhay ko hanggang sa huli. Pero lahat yon ay nagbago mula nang makilala at dumating si Clara sa buhay ko, Papadudot. Papadudot, mula nang mabiyudo ako ay pinangako ko noon sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal ng ibang babae. Kaya nawala na rin ako ng interes na makipag-date o makakilala ng bagong babae na pwedeng magpangiti sa akin. Sapat na kasi para sa akin yung alam ko na si Bianca lang ang minahal ko. Pero lahat ngayon ay nagbago nang makilala ko si Clara. Iba ang saya na hatid niya sa puso at buhay ko. Marinig ko lang ang boses niya kapag nagkakausap kami sa cellphone ay nabubuo na kaagad ang araw ko. Makita ko lamang siya na nakangiti kahit sa post niya lamang sa Facebook niya ay nawawala na kaagad ang stress ko sa trabaho. At lumalabas lang ako na siya ang kasama ko. Para bang wala na akong iba pang mahihiling sa buhay ko. Dahil pinaparamdam na sa akin ni Clara ang salitang tunay na kasiyahan sa tuwing kasama ko siya, Papadudot. Malapit ka na bang mag-out sa trabaho? Oo, 1 oras na lang tapos na ang shift ko. Sakto, kasi wala rin kaming overtime ngayon. Dinner tayo mamaya. Pwede naman. Bakit parang ayaw mo? Paano mo naman nasabi na ayaw ko? Sa tono ng pananalita mo, parang napipilitan ka lang. Ayan ka na naman sa pagiging overthinker mo eh. Gusto ko rin talaga na mag-dinner tayo mamaya. Talaga? Oo. Alam mo naman na wala rin akong kasama sa bahay. Ang lungkot kaya kumain ng mag-isa. Kaya gusto ko rin talaga na lumalabas tayo. Ayan, ramdam ko na sa boses mo na hindi ka na napipilitan lang. O sige na, bababa ko na rin tong tawag. Okay, daan na kita dyan sa office yung mamaya. See you. Okay, see you, bye! Tapusin ko na nga itong ginagawa ko para hindi ako magmadali mamaya pagtapos ng shift ko. Parang ang sipag natin ngayon ah. Hindi naman. Ayoko lang din talaga matambakan ako ng mga trabaho, Anton. Alam mo, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Ha? Ano naman yun? Hulaan ko. May girlfriend ka na ano? Wala no? We, hindi nga. Wala nga. Eto naman sa akin pa magdi-deny. Kilala kita pare. At alam ko yung mga ngiti mong ganyan. Totoong sinasabi ko, wala akong girlfriend. Ikaw, Anton, wala ka na naman siguro magawa kaya pinagtitripan mo ako ngayon. Hindi kita pinagtitripan. Napansin ko lang talaga na parang ang aliwalas na mukha mo nitong mga nakaraang araw eh. O sige, babaguhin ko na lang ang tanong ko.
Sino ba yung babae na nagpapangiti sa'yo ngayon? Wala nga, kulit nito. Wala akong girlfriend at mas lalong wala akong nililigawan. Talaga? Wala ka pinopormahan? Kahit yung kausap mo sa cellphone kanina? Oo nga. Oh, ba't bigla ka na, Utal? Tama hinala ko, no? Sabi ko na eh. Yung kausap mo talaga sa cellphone kanina yung dahilan eh. Siya ang dahilan kaya ngiting tagumpay ka dyan. Sabihin mo na sa akin, Manuel. Matagal ko na rin gusto na makita kang masaya, kaya kwentuhan mo na ako. Sige na nga. Ang totoo, may madalas akong nakakasama at nakakausap ngayon. Pero hindi ko talaga siya girlfriend o nililigawan. Magkaibigan lang kaming dalawa. Naks! Ayan talaga yung gusto ko eh. Yung nagsisimula sa magkaibigan lang kaming dalawa. Ano bang itsura? Maganda ba? Sexy? Panigurado ako na mabait din yan. Kasi yun ang tipo mo sa babae. Sobrang bait. Teka, ito ang picture namin sa cellphone ko. Pakita ko sa'yo. Oh, eto siya. Si Clara. Siya yung sinasabi mo na palagi mong kasama at kausap? Manuel, parang anak mo na yan eh. Grabe ka naman. Sinabi niya naman na mas matanda sa akin ng halos 7 taon ng mga magulang niya. Oo nga, pero halata namang halos nasa kalahati lang siya ng edad natin. Pare, kung ako sa'yo, tigilan mo na yan kasi malaking problema yan. Magkaibigan nga lang kami ni Clara. Walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa amin. Wala pa sa ngayon pero doon din naman papunta yan. Tsaka baka mamaya piniperahan ka lang ng babaeng yan ha? Hindi ganung babae si Clara. Never niya akong pinirahan. Walang kahit na anong may kinalaman sa perang namamagitan sa amin. Mabuti talaga siyang tao. Ay nako, bumalik ka na nga lang doon sa station mo. Magtatrabaho na ako dito para matapos ko na mga ginagawa ko. Mamaya na tayo mag-usap, Anton. Papa Dudut, alam ko naman na may punto ang sinasabi ng kaibigan kong si Anton. Ayaw niya lang na mahirapan ako, kaya ganon ang naging payo niya sa akin. Natatakot siya na baka magkaroon ako ng problema sa oras na maging totoo ang sinasabi niya tungkol sa amin ni Clara. Pero nang mga panahon na yon ay confident pa ako na wala akong kailangan na baguhin sa kung anuman ang treatment ko kay Clara. Dahil naniniwala ako na walang kahit na anong malalim na kahulugan ang namamagitan sa aming dalawa. Ang pakiramdam ko noon, naghahanap lamang ako ng makakausap na pwedeng makaintindi sa nararamdaman ko. Yung tao na kagaya ko na nawalan din ng mahal sa buhay at si Clara naman ay nangungulila sa atensyon ng isang ama na pwedeng nakita niya sa akin. Nagkataon na pinagtagpo ang landas namin dalawa at pareho naming naiintindihan ang isa't isa kaya hinayaan ko na mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin, Papa Dudut. Ang tagal namang dumating ni Jenna dito sa restaurant. Baka naman na traffic lang. Ang sabi niya malapit na siya eh. Ang kwento mo nga, di ba? Palagi naman talaga siyang late sa mga usapan niyo. Oo nga. Pero dapat inagahan niya pa rin kasi sinabi ko na sa kanya na kasama kita ngayon. Hayaan mo na. May 15 minutes pa lang naman siyang late. Nagugutom na rin kasi ako eh. Dapat pala, umorder na muna tayo ng pagkain. Mamaya na lang pagdating niya kasi mabilis lang namang mag-serve ng pagkain dito. Naiihi na nga rin ako eh. Ay, nakakainis naman talaga tong si Jenna oh. Mag-CR ka na muna, Clara. Ako na lang maghihintay sa kanya. Hindi mo naman alam ang itsura ng kaibigan ko. Teka, ayun na yata siya. Jenna! Nandito kami! Uy, Clara! Sorry, sobrang na-late ako. Hay nako, ano pa nga ba? Palagi ka naman ganyan sa mga usapan natin. Sorry na, Beshi. Na-traffic kasi ako eh. Na-traffic o na-late ka lang umalis sa bahay nyo? Pareho. Sino pala yung kasama mo? Tito mo? Anong tito? Hindi no. Siya si Manuel, yung sinasabi ko sa'yo na ipapakilala ko ngayon. Manuel, best friend ko, si Jenna. Nice to meet you, Jenna. Nice to meet you din po, sir. Tito pala. Sorry, hindi ko po kasi alam kung ano itatawag ko sa inyo eh. Ayos lang.
Manuel na lang din ang itawag mo sa kanya. Ayaw niya rin namang magpatawag ng sir o tito. Okay, sige. Beshi, mag-CR lang ako ha. Kanina pa ako naiihi eh. Maiwan ko muna kayo ni Manuel. Babalik ako kagad. Manuel, sandali lang ha. Sige lang, Beshi. Jenna, ito pala ang menu. Tumingin ka na dyan ng gusto mong kainin para pagbalik ni Clara, baka-order na tayo. Okay po. Salamat po. Magtatanong lang po ako. Boyfriend po ba kayo ni Clara? Kasi sa totoo lang, matagal na rin siyang hindi nagkukwento ng tungkol sa love life niya. Pero lately, puro tungkol nga po sa inyo yung bukang bibig niya. Hindi niya ako boyfriend. Pero nanliligaw po kayo sa kanya? Hindi rin. Magkaibigan lang kaming dalawa. Okay po. Wala naman po kayong gusto sa kaibigan ko, no? Ha? Wala naman. Pasensya na po kayo sa mga tanong ko ha. Concern lang din po talaga ako kay Clara. Mula kasi nung mawala yung daddy niya, ngayon ko lang po ulit siyang nakitang ganyang kasaya. Naisip ko lang po siguro kaya siya masaya kasi nakikita niya sa inyo yung daddy niya. Kaya sana po, ituring niyo na lang ang kaibigan ko na parang anak niyo. Papadudod sa tuwing magkasama kami ni Clara sa mga public place kagaya ng mall, restaurant o park, madalas akong napagkakamala na tatay o tito niya. Hindi naman talaga ako yung tipo ng lalaki na napabayaan na ang aking sarili o itsura. Matikas pa rin naman ang tindig ko. Maganda ang pangangatawan ko dahil regular akong nag-gym at masasabi ko na mas bata akong tignan kaysa sa edad ko. Hindi ako basta lang nagbubuhat ng sarili kong bangko. Ang mga sinabi kong ito ay narinig ko rin mula sa kaibigan o katrabaho ko. Dahil wala naman akong ibang pinagkakabalahan noon ay naging regular talaga ang pagpunta ko sa gym para hindi mapabayaan ang katawan ko. Ganun pa man, alam ko na hindi sapat yon para hindi mahalata ng iba ang agwat ng edad namin ni Clara. Sa totoo lang din ay hindi ko alam kung bakit parang nasasaktan ako sa tuwing napagkakamalan ako na tatay o tito ni Clara. At nasaktan din talaga ako sa sinabi ng kaibigan niya na hindi kami bagay sa isa't isa, Papa Dudut. Papa Dudut, alam ko na sa umpisa pa lamang ay problema na talaga ang hatid sa akin ng espesyal na nararamdaman ko para kay Clara. Pero ano magagawa ko? Sobrang hirap pigilan ng sinisigaw ng puso ko. Sinubukan ko namang kontrolin ang lahat, lalo na nang magsimula kong maramdaman na unti-unti na akong nahuhulog sa dalagang halos ang edad ay kalahati lamang ng edad ko. Pero sa tuwing magkakasama kami, mas lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. Kaya isang desisyon ang ginawa ko noon. Kahit sobrang hirap para sa akin ay sinimulan ko siyang iwasan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag o text niya. At kung nagkakasabay man kaming pumunta sa sementeryo, umaalis din kagad ako at sinasabi ko sa kanya na may ibang lakad ako na kailangang puntahan. Mahirap talaga yon para sa akin, Papa Dudut, kasi ng mga panahon na yon ay wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang makasama lamang si Clara, Papa Dudut. Hi mahal. Sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw sa'yo. Panay kasi ang overtime ko ngayon sa trabaho. Pero nalinis ko na tong puntod mo. Dala ko rin siyempre yung paborito mong bulaklak. Sa susunod na linggo, kukuha na ako na magtatabas ng damo dito sa paligid ng puntod mo. Kasi masyado nang mataas. Baka isipin mo kasi na pinababayaan na kita. Manuel! Clara, anong ginagawa mo dito sa sementeryo? Gabi na. Hindi kasi kita matsyempohan dito kaya gabi talaga ako pumunta. Mahal, alis na rin pala ako. May ibang lakad pa ako eh. Dalawin na lang kita ulit bukas. Bye mahal. Manuel, sandali! Clara, may pupuntahan ako. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Mag-taxi ka na lang pa uwi.
hindi kita may sasabay ngayon sa kotse. May pupuntahan pa ako. Mag-uusap naman tayo kahit sandali lang oh. Sa ibang araw na lang, Clara. Manuel, tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Uy, Sandali nga. ano ba kasi yun? At kailangan pang hawakan ng kamay ko. Gusto ko lang naman kasi na mag-usap tayo. Sa ibang araw na nga lang, may kailangan pa talaga akong puntahan. Manuel, nahihirapan na ako. Saan ka naman nahihirapan? Sa pag-iwas mo sa akin. Kahit ilang beses mong i-deny, alam ko na iniiwasan mo ko. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Manuel? Busy lang talaga ako sa trabaho ko. Pasensya na kung hindi na kita nasasamahan sa mga lakad mo. May sariling buhay din kasi ako na kailangan kong asikasuhin. Hindi ko naman inaalis sa'yo ang oras na para sa sarili mo o trabaho. Pero sana wag mo naman akong bigla na lang alisin sa buhay mo. Sige na, kailangan ko na talaga umalis. Manuel, mahal kita. Ano? Kunwari hindi mo narinig? O sige, ulitin ko. Ang sabi ko, mahal kita. Ano ba, Manuel? Iiwasan mo na lang ba ako ng paulit-ulit? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Alam mo bang hirap na ako sa pag-iwas mo? Hirap na ako sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Tapos dinadagdagan mo pa ang paghihirap na nararamdaman ko dahil sa pag-iwas mo. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan? Ako rin naman eh. Kahit gaano ko kagusto ipagsigawan sa maraming tao na mahal kita, hindi ko magawa kasi hindi pwede. Bakit hindi pwede? Alam mo ang dahilan, Clara? Dahil sa agwat ng edad natin? Yun ba? Bakit? Ano bang mali sa nararamdaman natin? May batas ba na nagsasabing bawal na magmahal ang dalawang tao na magkalayo ang edad? Manuel, wala naman tayong inaapakan na ibang tao ah. At mas lalong wala tayong ibang sinasaktan. Ayoko lang na mahirapan ka. Alam ko naman na kapag tinuloy natin to, magkakaroon lang tayo ng magulong relasyon. Kaya okay lang sa'yo na masaktan ako? Maniwala ka't sa hindi. Mas pipiliin ko pa ang mabuhay sa magulong relasyon kasama ka kesa pigilan tong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. At ngayong alam ko nang mahal mo rin ako. Hindi na ako papayag na iwasan mo pa ako. Aaminin ko na noong una, natakot talaga ako na masaktan din ng dahil kay Clara. Inisip ko kasi na baka naghahanap lang siya ng atensyon at kalinga ng namatay niyang daddy na sa akin niya natagpuan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit pilit kong pinigilan ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Baka kasi nagkakamali lang siya ng interpretasyon sa nararamdaman niya. Baka akala niya pagmamahal na yon pero hindi pa rin pala at pareho lang kaming masaktan sa bandang huli. Kaya lang ay sadyang malakas ang sigaw ng mga puso namin kesa sa pagpuna ng mga taong nakapaligid sa amin. At hindi ko na nga rin tuluyang napigilan pa ang sarili ko na aminin na sa kanya na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Doon na rin nagsimula ang relasyon namin ni Clara. Marami akong narinig na negatibo mula sa mga kaibigan ko. Kahit maganda at bata si Clara, sakit lang daw ng ulo ang ibinibigay niya sa akin. Pero gusto kong patunayan sa kanila na seryoso kami ni Clara sa isa't isa at gusto ko rin yung patunayan sa mami niya. Kaya pumayag ako nang itanong ni Clara kung okay lang daw ba na ipakilala niya ako sa mami niya bilang boyfriend niya, Papa Dudut. Ano Han, ready ka na bang makilala si Mami? Oo, kanina pa ako ready. Talaga? Hindi ka kinakabahan? Bakit naman ako kakabahan? Para kasing ninenervyos ka dyan eh. Hindi akala mo lang yun. Hindi ako ninenervyos. O sige, pumasok na tayo sa loob ng bahay kasi sigurado ako na nakapagluto na si Mami ng tanghalian. Han, saglit lang. Huwag mo muna buksan ang pinto. Oh, bakit? Ano lang? Ayos lang ba talaga tong suot ko? Oo nga. Ang pogi mo kaya dyan sa suot mong blue na polo shirt. Tsaka, huwag ka mag-alala. Mabait si Mami at sigurado ako na magugustuhan ka niya. Basta relax ka lang, Han, okay? Okay, sige.
Tara na, pasok na tayo sa loob para makilala mo na si Mommy. Mommy, nandito na po kami ni Manuel. Oh, mabuti naman at dumating na kayo kasi naghahain na rin ako dito ng… Sino yung kasama mo, Clara? Hindi niyo po ba narinig na binanggit ko ang pangalan niya kanina lang? Siya po si Manuel, Mommy. Boyfriend ko. Manuel, siya naman ang Mommy ko. Magandang tanghali po, tita. Kung makatita ka sa akin, parang ang layo ng agwat ng edad natin ah. Mommy, may 7 taon din po ang tanda niyo kay Manuel kaya sa tingin ko, ayos lang po na tawagin niya kayong tita. May dala nga po pala akong cake para po sa dessert natin mamaya. Ilagay mo na lang dyan at maupo na kayo ni Clara. Kukunin ko lang ang ulam para makapagtanghalian na tayo. Tara Manuel, upo na tayo. Mukhang ayos sa akin ng mami mo, Han. Akala mo lang yun, pero gusto ka niya para sa akin. Kinikilala ka pa lang niya kaya kunwari masungit siya. Oh, ito na ang niluto kong dinuguan. Wow, amoy pa lang. Nagutom na kaagad ako. O diba, paborito mo rin to, Han? Oo, lalo na kapag maraming sahog na isaw ng baboy. Maglalagay na ako ng kanin sa plato mo, ha? Unahin mo nang lagyan ng kanin yung plato mo, Clara. Matanda na yang si Manuel. Siguro naman, kaya niya na maglagay ng kanin sa sarili niyang plato. Oo nga po, kaya ko na pong gawin yun. Ako na maglalagay, Clara. Si Mami talaga, ang sungit. Sabi niyo hindi niyo susungitan ng boyfriend ko pag ipinakilala ko sa inyo. Malay ko ba na halos kaidarang ko na yung boyfriend na kinukwento mo sa akin? Kumain na nga lang tayo bago pa ako tuluyang mawala ng gana. Papa Dudut, wala akong ibang intensyon ng araw na yon kung hindi ang ipakita sa mami ni Clara na seryoso ako sa relasyon naming dalawa. Kahit inaasahan ko na ang mga tingin na gagawin niya sa akin at mga salitang maririnig ko ay naglakas loob pa rin ako na pumunta sa bahay nila at ipakilala ang sarili ko. Alam ko naman na hindi sapat ang isang araw na pagpunta ko sa bahay nila para mapatunayan sa kanya na seryoso ako. Pero ramdam ko kaagad na hindi niya ako tanggap para sa anak niya. Sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo at pakikipag-usap niya sa akin ang gabing yon ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang magpakita ng respeto sa kanya. Naiintindihan ko naman kasi ang reaksyong ipinapakita niya sa akin. Alam ko na gusto niya lamang protektahan ang nag-iisang anak niya. Kaya kahit na hindi naging maayos ang unang pagkikita at pag-uusap namin ng mami ni Clara, nangako ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa kanya na seryoso ako at mahal ko talaga si Clara, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng kaliwat ka ng pamumuna ng ibang tao sa aming relasyon ni Clara ay nagawa naming balewalain ang mga yon. Hanggang sa hindi na namin napansin na halos 1 taon na pala ang relasyon namin. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako sumuko na makuha ang loob at tiwala ng mga taong malapit kay Clara. Pinakita ko sa kanila na hindi ako kagaya ng ibang lalaki na masama ang intensyon sa kanya. Sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo sa akin ng mami ni Clara, ng mga kaibigan at iba pang kamag-anak niya ay naging magalang pa rin ako sa kanila at nagpakita ng respeto ko. Kahit kailan, hindi ko sila pinakitaan ng hindi magandang ugali, Papa Dudut. Araw-araw ay inihahatid ko si Clara mula sa trabaho hanggang sa bahay nila. Tuwing Sabado at Linggo rin ay nandun ako sa bahay nila para dumalaw sa kanila ng mami niya. Papa Dudut, pakiramdam ko naman ay hindi ako nabigo na makuha ang tiwala ng mga taong mahalaga sa buhay ni Clara. Dahil unti-unti ay kinausap na ako ng maayos ng mami niya at mga kaibigan.
hanggang sa maramdaman ko na totoong welcome na ako sa buhay niya. Ang sarap pala ng ganong pakiramdam. Yung alam ko na tanggap na ng mga taong nakapaligid sa amin ang relasyon naming dalawa. At sa first anniversary namin ni Clara ay nagulat ako nang ayain niya ako na magpakasal na kami. Akala ko nung una ay nagbibiro lang siya pero syempre hindi ko na tinanggihan pa yon. At sinimulan na naming planuhin ang lahat ng para sa kasal naming dalawa, Papa Dudut. Ay, nakauwi na rin tayo dito sa bahay namin. Ang traffic din kasi kaya inabot na tayo ng hapon sa labas. Pero grabe, nakakapagod pala talagang mag-asikaso ng mga dapat asikasuhin para sa kasal, no? Oo nga, madugo rin pala. Naubos araw natin ngayon. Na venue pa lang para sa reception ang naaasikaso. Magpapaschedule pa tayo sa simbahan. Kakausapin pa natin yung event coordinator na kukunin natin. Pupuntahan din natin yung gagawa ng wedding souvenir natin tsaka… Nakuhan, wag mo nang isa-isahin ang mga kailangan nating gawin kasi mas lalo akong napapagod. Sa bagay, isipin pa lang natin ang tungkol sa mga yon. Nakakapagod na. Ay Han, pinagpapawisan na pala tong leg at dibdib mo. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Para kasi masyado kang hinihingal. Nauuhaw lang ako. Oh, nakauwi na pala kayo. Magandang hapon po, tita. Magandang hapon din naman, Manuel. Clara, nasa kusina pala si Jenna at nagluluto ng pancake. Wala raw kasi siyang magawa habang naghihintay sa inyo kaya hinayaan ko na lang siyang kumilos sa kusina. Sige po, puntahan ko muna siya. Han, dito ka lang muna ha. Dala na lang kita ng merienda mamaya kaya huwag ka munang umalis. Kumusta naman ang lakad nyo kanina, Manuel? Okay naman po. Nakapili na rin po kami kagad ni Clara ng venue para sa reception. Konti lang din naman po ang nasa listahan namin kaya hindi kami nahihirapan puntahan para i-check kanina. Na-traffic lang po talaga kami pauwi dito sa bahay. Traffic kasi talaga ng ganitong oras banda rito sa amin. Pero ang mahalaga, natapos nyo ang dapat nyong gawin ngayong araw. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na ikakasal ng nag-iisang anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Kasi dito rin naman po muna kami tutuloy habang hindi pa pwedeng lipatan yung hinuhulugan naming bahay. Talaga? Mabuti naman kung ganun para hindi ako masyadong malungkot dito. Ayoko rin naman po kasi na mag-alala si Clara sa inyo kasi mag-isa na lang kayo dito sa bahay. Kaya sinadjust ko na dito na muna kami sa bahay nyo pagkatapos ng kasal. Yun po kung ayos lang sa inyo. Oo naman, syempre. Natutuwa nga ako kasi akala ko maiiwan na ako mag-isa dito sa bahay. Manuel, salamat ha. Tsaka pasensya ka na rin sa inasal ko sa'yo dati. Wala na po yun. Alam ko naman na pinoprotektahan nyo lang po nag-iisa nyong anak. Nagkamali lang talaga ako na hinusgahan kita kaagad. Pero ngayon, nagpapasalamat ako kasi ni minsan hindi ko nakitang malungkot o nasasaktan ang anak ko ng dahil sa'yo. Mahal ko po si Clara. Kahit hindi pa po kami kasal, nangangako na po ako sa inyo na mamahalin ko siya habang buhay. Oh! Tita! Ano yun? Manuel! Tulungan niyo po ako! Si Clara po biglang hinimatay! Ha? Halika, Manuel! Sige po. Ano nangyari? Bigla na lang po hinimatay si Clara. Mabuti nga po nasalok ko siya kahit papano kaya hindi tumama yung ulo niya sa sahig nung tumumba siya. Clara! Clara! Gising! Clara! Nangingitim na ang mga labi niya. Oh, ang hina ng pulso niya sa leeg. Dali na po natin si Clara sa ospital. Mabuti pa nga! Tayo na! Bubuhatin ko na po siya para maisakay na sa kotse. Papadudot halos manginig ang mga braso ko habang nagdadrive papunta ng ospital dahil hindi ko talaga alam kung anong nangyari noon sa girlfriend kong si Clara. Kung bakit bigla na lamang siyang hinimatay at nangitim ang mga labi niya na para bang nahihirapan siyang huminga. At nang madala siya sa loob ng emergency room ay doon na ipinagtapat sa akin ng mami ni Clara ang tungkol sa sakit ng girlfriend ko. Bata pa lamang siya ay meron na siyang
rheumatic heart disease. Ilang beses na siyang kinumbinse ng mami niya na magpa-opera sa puso. Pero tumanggi siya dahil natatakot si Clara na baka mas umikli pa ang buhay niya nang dahil sa operasyon na yon. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Lalo na nang sabihin ng doktor na na-cardiac arrest si Clara ng araw na yon. Pero na-revive naman nila. Papadudod, kaya pala biglaan ang pagyaya sa akin ni Clara na magpakasal na kaming dalawa kasi gusto na niyang sulitin ang mga oras na pwede niya pa akong makasama bilang asawa niya. Ang sakit lang kasi. Bakit kailangan niya pang ilihim sa akin ang lahat? Bakit kailangan niyang solohin ang sakit? Bakit hindi niya ako hinayaan na damayan siya? May part din sa sarili ko na naggalit ako kung bakit hindi ko napansin at iniintindi ang madalas na pamumutla niya. Ang mga malalim na paghingal niya at kung bakit parang ang bilis niyang mapagod. Kaya naman ang sabihin ng doktor na stable na ang lagay niya, hindi na ako umalis sa tabi niya hanggang sa magising si Clara. Doon ko siya tinanong kung bakit hindi niya kaagad sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya. Ang sabi niya ay ayaw niya lang na mag-alala ako. Ayaw niyang maapektuhan ang relasyon naming dalawa at gusto niyang maramdaman ang normal na buhay kasama ako, Papa Dudut. Sigurado ka ba na wala ka ng ibang gustong kainin, Clara? Opo, Mami. Salamat po sa dinala niyong lugaw. Namiss ko rin po talaga yan. Matagal na rin kasi mula nung huling beses ako nagluto ng lugaw. Mabutit na gustuhan mo. Anak, in-advise pala ng doktor na kailangan mo na raw magpa-opera sa puso sa lalong madaling panahon. Mami, matagal na po nating pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ayoko po talaga. Pero Clara, hindi mo man lang ba susubukang lumaban? Kahit man lang para Gusto sa... ko na po magpahinga. Sige anak. Hi tita. Hi Han. Gising ka na pala. Oo, katatapos ko lang kumain ng lugaw na niluto ni Mami. Manuel, ikaw na munang bahala kay Clara. Magkakape lang muna ako sa kantin. Sige po tita. Oh, bakit parang umiiyak si tita? Kinausap niya na naman kasi ako tungkol sa operasyon na kailangan daw gawin sa akin, sabi ng doktor. Hindi pa rin ba talaga nagbabagong isip mo? Manuel, pati ba naman ikaw? Clara, para sa ikabubuti mo naman ang gusto mangyari ng doktor. Hindi ka naman niya i-convince na magpa-opera sa puso kung alam niya na pwede mo ikapahamak yun. Magtiwala ka lang sa mga doktor. May tiwala naman ako sa kanila at sa ospital na to. Pero wala akong tiwala sa sarili ko. Wala akong tiwala dito sa puso ko. Paano kung bigla na lang akong hindi magising pagkatapos ng operasyon? Paano kung bigla na lang huminto sa pagtibok ang puso ko? Paano kung hindi ko na ulit kayo makita? Hindi mangyayari yan. Naniniwala ako na magiging successful ang operasyon mo. Manuel, natatakot lang naman kasi ako. Natatakot ako na bigla na lang akong hindi magising. Natatakot akong mamatay. Ayoko pang mamatay. Oh, tama na. Huwag mong sabihin ang bagay na yan dahil hindi yan mangyayari. Magpapakasal pa nga tayo, di ba? Kaya hindi ka pa mawawala sa akin. Papakasalan mo pa rin ba ako? Oo naman. Tuloy na tuloy ang kasal natin. Walang sino o naman ang makakapagbago ng isip ko. Kasi kahit kailan, hindi magbabagong nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Paano kung hindi na kita mabigyan ng anak pagkatapos ng kasal natin? Ayos lang sa akin yun, Clara. Kasi ang mahalaga,
Magkasama tayong lumalaban para mabuhay. Paano kung mapagod ka ng alagaan ako? Yan ang kahit kailan hindi mangyayari. Kasi yung pag-aalaga ako sa'yo, parte ng pagmamahal ko na hindi mawawala. Hindi mo ako iiwan? Hindi ka mapapagod sa akin? Hindi. Isa lang naman ang gusto kong mangyari, Clara. Ang makita at maramdaman ko na sinasabayan mo akong lumaban. O sige, lalaban ako para sa'yo. Pero kung sakali man na maikli lang talaga ang kwento nating dalawa, ayoko makulong ka sa lungkot, Manuel. Alam ko na mahirap, pero alalahanin mo na lang yung mga araw na magkasama tayo at sabay na tumatawa. Balikan mo yung masasayang alaala natin. Dahil ang mga alaala na yun, ang palagi ko ring babalikan saan man ako mapunta. Ano ka ba, Han? Bakit parang nagpapaalam ka na? Hindi naman. Gusto ko lang malaman mo na ang makilala at makasama ka ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, Manuel. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi lang naman si Clara ang natatakot na mga oras na yon. Ako rin ay sobrang takot ako na mawala siya sa akin. Kasi parang hindi ko nakakayanin ang mawala ng mahal sa buhay sa pangalawang pagkakataon. Pero kahit kailan ay hindi ko ipinakita sa kanya ang takot na yon dahil gusto ko na ako ang kukuhanan niya ng lakas. Mabuti na lang at tuluyan ko na ring nakumbinsi si Clara na magpa-opera para sa ikabubuti ng lagay niya. Naniniwala kasi ako na ibibigay na ni Lord ang chance na ito sa akin. Ibibigay na niya ang pagkakataon na ito para maging masaya ko. Alam ko na malakas si Clara at malalampasan niya ang operasyon na gagawin sa kanya. At sigurado ako na matutupad namin ang pangarap namin na makabuo ng isang masayang pamilya. Tutuparin ko ang pangako ko sa kanya na magpapakasal kami pagkatapos ng kanyang operasyon. Marami pa akong plano habang naghihintay sa nalalapit na schedule ng operasyon ni Clara, Papa Dudut. Wala naman naging problema sa gagastusin dahil i-cover na yon ng insurance na hinuhulugan ng mami niya mula noong bata pa lamang siya. Nangako rin ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang walang kapantay na pagmamahal. Na pagkatapos ng kasal namin ay gagawin ko siyang nag-iisang reyna ng buhay ko. Kaya naman araw-araw akong nagdarasal na sana ay ibigay na sa akin to ni Lord. Na ibalato na niya sa akin si Clara. Huwag niya naman sanang kunin ang babaeng pinakamamahal ko. Hayaan naman sana niya akong maging masaya sa mahabang panahon. Pero siguro, hindi talaga lahat ng dasal ay pinakikinggan ni Lord. Hindi lahat ay pinagbibigyan niya na maging masaya dahil 3 araw bago ang operasyon ni Clara ay bigla siyang binawian ng buhay dahil na cardiac arrest siya sa pangalawang pagkakataon. At tuluyan na siyang hindi na-revive ng mga doktor. Tuluyan na niya akong iniwanan, Papa Dudut. Sobrang nahirapan akong tanggapin ang pagkawala ni Clara. Hindi ko na noon maintindihan kung anong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan makaranas ako ng walang kapantay na sakit pagdating sa usaping pag-ibig. Kung bakit ganon, bakit kung kailan nakilala ko na ang pangalawang babae na nagbigay kulay sa buhay ko. Kailangan kaagad siyang kunin sa akin ni Lord. Ganoon ba ako kasamang tao para hindi niya hayaan na maging masaya kasama ang mahal ko? Ano bang naging malaking kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Napakarami ko pang tanong na ni isa ay wala namang nasagot. At sa huli na-realize ko na hindi ko pala dapat na kine-question ang plano ni Lord sa buhay ko. Dahil ang lahat ng mapapait na pangyayari na dumadaan sa akin ay hindi isang parusa. Hindi rin isang pagsubok kung hindi daan para makita ko ulit ang sarili ko na nagtitiwala sa kanya. Dahil aaminin ko na mula nang mamatay ang unang asawa kong si Bianca, parang nakalimutan ko na rin ang magdasal.
magpasalamat at manampalataya sa Poong May Kapal. Pero nang makilala ko si Clara, siya ang naging daan para maniwala ako na hindi pa pala ako pinabayaan ni Lord. Dahil sa pinaramdam niya ulit sa akin kung gaano kasarap ang mabuhay kasama ang taong mahal ko. Papadudod sa huling araw ng burol ni Clara ay tinuloy ko ang kasal naming dalawa. Pumayag naman ang mami niya sa gusto kong mangyari. Yung pinsang kong pare ang nagkasal sa amin kaya naging mabilis ang proseso ng lahat. Paraan ko na rin yon ng pagtanggap na kahit wala na siya, alam ko na natupad ko ang pangako ko sa kanya na pakakasalan ko siya at mamahalin sa panghabang buhay. At bago siya tuluyang mailibing, mahigpit kong niyakap ang katawan niya habang paulit-ulit na binubulong sa tenga niya ang sobra-sobra kong pasasalamat dahil dumating siya sa buhay ko. Ilang beses kong ibinulong sa kanya kung gaano ko siya kamahal. May 3 taon na rin po ang nakakalipas mula nang iwanan ako ni Clara, Papa Dudut. Mabigat pa rin para sa akin ang pangyayari na yon. Hanggang ngayon ay may gabi pa rin na umiiyak ako dahil nami-miss ko siya. Ang mga ngiti niya, ang mga tawa niya, at ang mga mahihigpit na yakap niya, Papa Dudut. Kahit saglit lang ang naging relasyon naming dalawa, alam ko na naging malalim naman ang pagmamahal namin para sa isa't isa. At dahilan yon para magpasalamat ako kay Lord kasi pinaramdam niya ulit sa akin ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manuel. Maraming salamat, Manuel, sa paglalaan mo ng oras na isulat ang naging kwento ng pag-iibigan ninyo ni Clara. Alam ko na hindi naging madali para sa iyo ang maiwan ng mahal mo sa pangalawang pagkakataon. May mga pangyayari talaga sa buhay na madalas hindi kaagad natin maintindihan ang kadahilanan. Lalo na kapag nasasaktan tayo ng sobra o nawawala ng mahal sa buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo, Manuel, na hindi totoong hindi lahat ng dasal ay hindi pinakikinggan ng Poong May Kapal. Sadyang may mga hinihiling lang tayo sa kanya na hindi na pagbibigyan dahil alam niya kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Meron siyang mas magandang plano para sa ating lahat. Isang plano na kahit minsan mahirap intindihin. Sa huli ay marirealize natin na yon ang mas makakabuti hindi lang para sa ating sarili kung hindi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa atin. Muli ay maraming salamat, Manuel, at dalangin ko na sana ay dumating ang araw na maramdaman mo na totoong masarap at masaya pa rin ang mabuhay kahit na hindi na natin kasama ang mga mahal natin. Salamat sa sulat na naging napakalaking inspirasyon sa ating mga kabarangay para sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.